Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog na busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. Ano yung madalas na tanong sa inyo, sir? Cheers, pare. Patungkol sa Bible ng mga students niyo po ngayon? Hindi lang sa mga students. Di ba pa yung sa simbahan, sir? Sa mga seminars, Oo. marami. Ano yung pinaka parang common na tanong? Mga common. Saan ba kinuha ni Cain yung asawa niya? Sorry, maawa naman kayo kay Cain. Pinahirapan na nga, parang ayaw niyo pong magkaasawa. Diba? Dinisiplina na nga siya ng Diyos eh. Pinaproblema niya pa. Ayaw niya pa yata. Intrigera ka din po. Di ba? Intrigera talaga kami tayo doon. Doon papasok talaga yung, sabi nga, tingnan natin yung Biblia kung ano yung naanyan. At makontento tayo doon sa final form ng talata. Diba? Kung ano nga yung naandyan, hindi pa natin maintindihan, hahanapin mo pa yung wala. Di lalo tayo hindi magkakaintindihan. Diba? Haka-haka na lang. Kaya nga, maraming opinion, maraming pwedeng ipalagay. So isa lang yun, di ba? Marami mga common na tanong. Kung alam daw ba ng Diyos na magkakasala at nilikha pa, ganoon. Kung hindi daw ba nagkasala ang tao, dadating ba daw ang Panginoon Jesus? Kung hindi daw ba nagkasala, ganyan din ba ang kalagayan natin ngayon? So yung mga hypothetical questions, siguro, magandang tingnan natin yung daloy ng kwento. Samahan natin yun. Hindi na, parang nanonood tayo ng pelikula, di ba? Ayaw natin ng maingay minsan. Ganito mangyayari dyan. Ayaw natin yun. Di ba? Kwento mo na lang kaya? Ikaw na magkwento. Alam mo pala eh. Diba? Hindi ako galit. So, hindi lang yun. Kundi talagang subaybayan natin yung kwento, yung daloy ng kwento. At mas makikita natin, lalo na kung aalamin natin yung original context noon, di ba? Bakit mahalaga yun? Para saan ba yung nangyari na yun? Doon natin makikita yung liwanag, yung ibig sabihin ng nangyari niya ng kwento at yung mga iba pang mga tanong na hinahanap natin. Pero maganda yun na nagtatanong tayo kasi sabi niya, paano tayo magkakaroon ng sagot kung wala tayong tanong? Hindi nga, di ba? Kung kailangan mo ng sagot, huwag mahihiyang magtanong. Magtanong, mahalaga yung pagtatanong. Pero hindi niyo po pinapa-office pag mga ganyan. Ay, hindi. Kasi mahalaga yung pagtatanong eh. Mas okay po kasi instant peace. Nag-iisip, ganoon. Saka hindi naman tungkulin ng guro na sagutin yung lahat ng tanong. Kundi tulungan yung mga mag-aaral na maghanap ng sagot at makikita nila yung sagot sa sarili nilang parang. Ibig sabihin, natuto sila. You give them the skill, you give them the knowledge, the know-how, how to look for the answers. So, yun siguro ang mahalaga kaysa yung sagutin. Kasi pag may nagtatanong ng ganun sa akin, kahit naman, diba, sir, ano pong position mo sa ganito? Marami mga pinagdidibatihan mga issue. Sabi niya, ano naman ang saysay? Kaysa sabihin ko, kapag sinabi ko sa inyong position, nakakatiyak ba kayo na tama yung position? Magandang ano yun. Ang sarap! Mapapaniwalaan niyo ba na tama yung ano ko? Babalik mo sa kanila. Diba? Ang mahalaga, matuklasan ko mismo. Kaya hindi tungkulin ng guro na sagutin yung lahat ng tanong. Kundi gabayan sila sa proseso ng paghahanap ng sagot doon sa kanilang mga tanong. At makikita nila, minsan yung mga tanong nila, dapat pala nilang i-revise. Yung ibang mga tanong nila, wala pa lang sa isa. Di ba? Pero mahalagang sila makakita na kaysa naman yung sagutin mo. Di ba? Parang sa proseso ng pag-aaral niya. Noong araw, di ba, may mga assignment tayo. Halata pag nangopye. Okay. Sige, pareho lang sagot. O sige, explain your answer. Write on the board, explain your answer. Hindi alam. Pero alam niya yung sagot. Di ba? Pero hindi niya kayang ipaliwanag. Di ba? Ang mahalaga, kaya nga minsan ang mahalaga, hindi lang yung sagot sa tanong, kundi yung proseso na ating pinagdadaan para makita natin yung sagot sa tanong. Kaya marami nag-i-skip dun eh. Yeah. Kaya, kaya yun nga mga
O, bakit ganun? Hindi mo masagot. Diba? Paano nangyayari yun? Hindi masagot. Pero alam mo, kaya kita mo yun ng opya lang. Diba? Kita mo, bakit kita mo talaga yun ng opya lang? Kahit yung mga preaching. Diba? Pag tinanong mo, paano po nangyayari? Magagalit pag tinanong mo. Kasi minsan yun, hindi nila alam kung bakit sila nakarating doon sa preaching na yun. Galing-galing pa i-deliver eh, no? Oo, kasi nakopya lang kami. Ang dami na sa YouTube eh. Diba? Maaaring nakopya lang. Gano'n. Kaya hindi, yun siguro yung proseso. Mas mahalaga, hindi lang yung sagot, kundi yung proseso yung pinagdaanan. Sir, ano sabi niyo sa mga taong sabi na ang Diyos daw ay nagpa-power tripping? Lagi, ang tatalungin ko din, anong ibig sabihin yun? Ano ba, yung pag set ng flood kay Noah, sa time ni Noah, parang kailangan pa, sa turo ng mga taga-simbahan, kailangan pa natin maging grateful na may na-survive, o kaya may kinabukasan pa na maganda na may rainbow pa, ganyan. Pero sa kanila, masaya pa kayo na maraming namatay. Sasabihin nyo, God is love, ganyan. Mahalagang makita yung konteksto bakit nangyari yun. Yung konteksto na, yun ba ay arbitrary decision ng Diyos? Sa Genesis chapter 6, hanggat maaari ayaw niya yun. Ang sabi doon ay yung nakita niya na nangyayari sa tao ay nagpahirap sa kanyang kalooban. So yung decision ng Diyos to send the flood, ayon sa talata, eh hindi desisyon na isang tyrant na, paparusahan ko kayo. Hanggat maaari ayaw niya yun. Nasaktan yung kalooban niya. Pero may mga bagay na kailangan gawin. Parang gano'n. Parang sa magulang niya. Nagkaroon ng problema yung anak mo, disiplinahin mo. Kailangan mo bang disiplinahin? Pero hindi, dahil nagpa-power trip ka, kundi may kinakailangan ayusin o ituloy dun sa anak mo. So, siguro yun ang lalo na, mahalaga talaga makita yung mga detalye ng talata. Kasi yan talagang sinabi doon sa Genesis chapter 6 ay parang nasaktan yung kalooban ng Diyos nung sa desisyon niya na yun na gawin. At kung titingnan din natin sa kabuuan ng scripture, may mga bahagi talaga na desisyon ng Diyos na nahihirapan siya. Ang parang tawagan niya yung ambivalence o yung duality. Yung parang nagtatalong side ng Diyos na kung gagawin niya o hindi. Mga ganun. Ang image kasi natin lagi sa Diyos parang siyang tyrant na, okay, ayaw nyo, sorry. Naparusahan ko kayo. Hindi. Ang pinapakitang larawan ng Diyos sa Biblia, affected ng mga anumang nangyayari, may emotion na nasasaktan. Hindi isang tyrant na parang walang puso na gagawin lang niya kung kapag ayaw niyo sumunod, sige, parusahan ko kayo. Hindi. Meron siyang emotion na nasasaktan, nahihirapan, naapektuhan kapag may mga hindi magandang nangyayari sa mundo. Yun siguro yung pinapakita doon. Mahalaga makita yung mga detalye ng mga talatang yun. Maganda yung totoo sir na kailangan makita yung context, yung pinanggalingan. Hindi yung parang output na lang, yung pinaka-ending na lang yung tinignan na yung Diyos na pinapakilalang mabuti, tapos ganito yung ginawa sa mga tao. Yeah. Yun nga sinasabi namin na tingnan mo yung daloy ng kwento, yung mga detalye ng talata, tawag dyan yung narrative analysis, tingnan mo, alamin mo yung mga may tension na nangyayari sa kalooban ng Diyos sa mga talatang yun. At hindi lang sa talatang yun, sa maraming talata sa Biblia. May tension talaga sa kanyang kalooban. Gagawin ba niya o hindi? Anong gagawin niya? Ano yung gagawin? Yung box pa pinatignan yung kill count na lang. Ito, parang gusto pala ng Diyos na nahihirapan tayo eh. Oo, kaya lang, nahihirapan din siya. Sa maraming pagkakataon sa scripture, nahihirapan din siya. Kung nakita niya nahihirapan din siya. Pero yan, siguro, halimbawa sa Exodus, kung nakita niya nahihirapan yung sa Israel sa Egypt, kung sabi ko, nahihirapan din siya. I know. Ang ibig sabihin ng no, I felt their suffering.
Parang kaisa siya dun sa paghihirap yung bayang Israel dun sa pagkakataon. Ang sagot naman ng iba doon sa mga pilosopong hindi na naniniwala sa Diyos. Eh, ba't hindi nila tinulungan? Tinulungan nga niya, pinalaya nga niya. Diba? Gumawa nga siya ng paraan para lumaya yung bansa. Hindi na nila nakita yung mga ganong kwento. Yeah. Maganda makita yung kabuuan kasi ng kwento eh. Pero, as yung recent kaya ng mga bagyo, naikaw yung mga portion. Yung mga kastano na binagyo o binaka na nasalanta, parang may sasalamat pa na okay sila, buhay pa sila. Ganyan. Tapos ito naman na sinamutan mo nga ito, magpapasalamat, eh yung Diyos din naman yung nagpadala ng bagyo sa kanila. Eh kung tutusin, hindi lang din yung gano'n yung kwento doon. Siyempre, yung mga yung sa environment, yung mga yun. Huwag naman natin lahat isisi sa Diyos o kahit isisi sa devil yung lahat nangyayari. Wala na ibig yung David, sir. Naiimik eh. Kasalanan na naman ni Tamira. Kasalanan naman daw ni Satan. Diba? Inanahimik naman si Satan sa isang tabi. Lahat yun. Meron nga kwento ako narinig tungkol dyan eh. Naglalakad ng isang Kristiyano, nakita niya si Satan, umiiyak sa isang tabi sa may tindahan eh. O ba't ka umiiyak? Eh paano kayo? Kung may ginagawa kayo, ako lagi sinisisi. Diba? Biktima pa kayo ni Satan. May human agency eh. Kahit sa mga kwento sa scripture. May human agency. May pananagutan ng tao. Wag nating ibagsak ang lahat ng ano sa Diyos. Yung mga nangyayari sa environment, likas na yan ang environment. At minsan, ina-attribute sa Diyos ng scripture. At minsan naman, kagagawan din ng tao. Diba? Nagkaroon ng bagyo. Diba? Kasi may global warming, mayroong ano tayo. Diba? Nagkaroon ng baha sa lahat na sinisi natin sa kaaman. Eh, kasalanan natin yung pinutol natin yung mga puno sa kabundukan. Natural magkakaroon ng baha. Ginawang kamilya ba naman? Diba? Uy! Sorry. Yeah. Bagong boses, lumang mukha. Bagong boses, lumang apelido. Pero ibig sabihin ganun eh. Meron tayong pananagutan eh. Huwag nating i-attribute lahat sa Kanya, sa Diyos o sa demonyo. Eh baka tayo yung demonyo eh. Umiyak Tayo mga Umiyak na kasi Satan eh. Nakikita na natin siya eh. Oo nga eh, di ba? Basta o kompetensya na nga eh. Masigit na nga tayo. Pero ibig sabihin, eh, meron tayong may role, may human agency sa mga nangyayari. Baha, ganoon. Ano na yan, yung pagkasira ng kalikasan. Ganoon. Eh, may pananagutan tayo dyan. Hindi tayo naging mabuting tagapangalaga. Hindi natin naingatan yung kalikasan. Tapos, pag nagkaroon, sisisihin natin, o bakit nagpadala ang Diyos ng ganito? Bakit nagpadala mo sa sarili natin? Diba? Pananagutan natin. Diba? Sa Biblia, may ganyan din eh. Yung cause and effect na kapag meron kang ginawa na hindi tama, naapektuhan yung kalikasan, kaya babalik yan sa iyo. Maraming ganyan sa scripture, sa prophets. Consequence. Kaya ang sabi ng halimbawa sa Hosea chapter 4, hindi kayo tapat, hindi kayo naging mabuti, therefore the land mourns. Dahil sa mga ginawa nyo, umiiyak yung sang nilikha.